Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Padonate po sana via GCash. Mga master salamat. Wag po sanang e-escape ang ads natin mga master salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 316. Habang iniisip ito ni Mark, mas naging mabangis ang tingin sa kanyang mga mata. Hindi siya papayag na may manakit kay Lilibeth. I've already told you, she left an hour ago. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pwede kang umakyat at hanapin ang sarili mo. Guard, hayaan mo siyang umakyat. Utos ng lalaki. Kumunat ang noo ni Mark at naisip, napakalaki ng gusaling ito. Gaano katagal ko siya hahanapin? Talaga bang umalis si Lilibeth? Nagtataka si Mark. Tumalikod na ang lalaki at aalis na sana, ngunit nahadjap ng mga mata ni Mark ang sugat sa braso nito. Hinawakan siya ni Mark at tinanong, paano mo nasugatan ang braso mo? Ito ay isang sugat na may markang ngipin. Sa madaling salita, nakagat ang braso niya. Puno ng galit ang mga mata ng lalaki nang marinig ang tanong niya. Oo, nakagat siya. Nang sasaksakin na sana niya ng punyal si Lilibeth ay pilit na lumaban si Lilibeth at kinagat ang braso ng lalaki. Ang sakit ay hindi kayang tiisin na kahit isang lalaking tulad niya ay hindi makayanan. Pagkatapos noon ay sinipa na siya ni Lilibeth sa singit. Siyempre, hindi niya kinaya ang sakit. Halos limitayan siya ng mga sandaling iyon at sinamantala na ni Lilibeth ang pagkakataong tumakbo. Hinabol siya ng lalaki ngunit wala na siya. Siya ay nasa galit. Napakagandang pagkakataon iyon ngunit nabigo siyang patayin si Lilibeth na isang banta sa kanyang mana ng ari-arian ng pamilya. May tinawagan na siya para hanapin siya sa pag-asang mahanap siya sa lalong madaling panahon. Nagplano siyang maglakbay sa Estados Unidos ng ilang araw. Kinailangan niyang kuha ng unang dugo. Sasabihin niya sa mga miyembro ng pamilya na namatay ang kanyang lolo, at pagkatapos ay mamanahin niya ang lahat ng ari-arian ng pamilya. Tinatanong kita, paano mo nakuha ang sugat na ito? Tinitigan siya ni Mark at muling nagtanong. Isang bola ng galit ang nag-alab sa puso ni Mark. Kailangang maging ligtas si Lilibeth, hindi maaaring hayaan ni Mark na may mangyari sa kanya. Sa oras na ito, ang lalaki ay may matinding pagnanasa na patayin si Mark, ngunit naramdaman niya na maaaring may mga tauhan ni Karen na nagtatago sa malapit, kaya kailangan niyang umalis sa lalong madaling panahon. Kung dumating si Karen, hindi siya makakatakbo at makompromiso ang kanyang pinagtataguan. Huminahon ang lalaki at sumagot, kinagat ni Lilibeth ang braso ko. Kinagat niya ako at tumakbo palayo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang tumingin sa monitor. Guard, ipakita mo sa kanya ang record. Itinaas ng lalaki ang kanyang braso at kumala sa pagkakahawak ni Mark. Ito ang huling kompromiso na magagawa niya. Tumigil ka nga dyan, sabi ni Mark. Tiyak na hindi niya kayang bitawan ang lalaking iyon ng ganoon lang. Nakakunot ang noo ng lalaki at hindi umimik. Pinanood ni Mark habang mabilis na pinatugtog ng security guard ang footage ng camera mula noong isang oras. That time, lumabas na ng elevator si Lilibeth na tinakpan ang tiyan, namumula ang mukha at dumudugo ang bibig. Kitang-kita ni Mark ang eksena. Nabugbog ba siya? Hindi rin maiwasan ni Larry na makita ito. Nang makita niyang nasaktan ng husto si Lilibeth, tumindig ang lahibo niya. Galit na galit si Mark sa nakita at nagmura, "Fuck." Habang nanunood sila, tumalikod ang lalaki at naglakad palayo. Hinabol siya ni Mark, ngunit sumakay na ang lalaki sa kotse at umalis. "Hoy, ingat ka," sabi ni Laren habang hinahabol si Mark. Hinahabol ni Mark ang sports car. Pero paano kaya niya naabutan ang sasakyan? Tumakbo si Laren papunta sa gilid ni Mark at hingal na hingal, "Tumigil ka sa paghabol. Hindi mo ba gustong hanapin ang asawa mo? Nakatakas na siya sa lugar na ito. Bilasan mo at hanapin mo siya." Kinalma ni Mark ang sarili. Oo, inilagay ng lalaking ito ang kanyang daliri kay Lilibeth. Gusto siyang patayin ni Mark at bayaran siya, ngunit hindi ito ang oras ngayon. Kinailangan niyang hanapin muna si Lilibeth dahil base sa monitor record, si Lilibeth ay malubhang nasugatan. Sa pag-iisip na ito, tinawagan ni Mark si Bettina. "Hello, Bettina, mayroon ba tayong lakas tao sa Floor Island?" "Opo, young master. Pinapante ko na po sila."
Pakihintay po sandali, pagsang-ayon ni Bettina. Nakapag-order na siya. Good. Nabugbog na si Lilibet at nakatakas siya. Try to see if you can mobilize all the monitor records here. I want to find Lilibet, sabi ni Mark. Nagulat si Lerin sa narinig. Ito ay floor island, paano maaaring pakilyusan ang mga talaan ng monitor sa mga lansangan ng kusa? Tino ba talaga si Mark? Anyway, natarante si Lerin matapos itong marinig. Oo, young master. I'll pull some strings, but President Logan has a good relationship with the people in Floor Island. Kung si young master ay nababalisa, maaari mo munang tawagan si President Logan. Magsisimula na rin akong gumawa ng arrangement for young master, sabi ni Bettina. Kagagaling lang ni Karen sa bansa, at hindi pa nakakapasok sa Floor Island ang kanyang ignorance. Ngayon, hindi ito maihahambing sa impluensya ni Leona na nananatili sa bansa. Gayunpaman, sa Estados Unidos at sa buong mundo, hindi mailalarawan ang katayuan ni Karen. Ngayong nakabalik na si Karen sa bansa, walang alinlangang makakalusot ang kanyang impluensya. Pinabagad ni Mark ang tawag at tinawagan si Auntie Logan. Malaki ang impluensya ni Auntie Logan sa bansa. Nang nakakonekta na ang telepono ay ang malumanay na boses ni Leona, Marky. Auntie Logan, nasa Floor Island po ako ngayon. Gusto kong makita ang monitor records ng isang lugar. Maaari mo ba akong tulungan? Nag-aalalang tanong ni Mark. Tagot ni Leona, oo, Marky, huwag kang mag-alala. Tatawag ako ngayon. 3 minutes. Give me 3 minutes, Marky. Nang marinig ito, natahimik si Mark at ibinaba ang telepono. Habang hinihintay siya ni Mark, natatarantang lumapit si Lerin at nagtanong, Mark, hindi mo ba hahanapin si Lilibet? I'm waiting for a call, simpleng sabi ni Mark. Napaisip si Lerin sa sarili, naghihintay ng tawag. Kaninong tawag ang hinihintay niya? Lalo siyang naguluhan ngayon. Pakiramdam niya ay may malaking pagkakaiba sa pagitan nila ni Mark. Paano na lang pakilyusan ni Mark ang monitor records ng mga kalye sa Floor Island na parang wala lang? Ito ay lampas sa kaalaman ni Lerin. Magagawa niya ito sa Ocean City, ngunit hindi sa Floor Island. Gaano ba talaga kay Aman si Mark? Ito ay lampas sa imahinasyon ni Lerin. Ngumuso si Queen. Kumain na siya, ngunit wala siyang ganang kumain. Mag-isa siyang nagmamaneho palabas at naiinip siya. Ano ang pinunta niya rito sa Floor Island? Such a bastard. A disgusting bastard, bulong ni Queen sa ilalim ng kanyang hininga. Hininto niya ang sasakyan at bumantong hininga na lumabas ng sasakyan. Pagkatapos, naglakad siya sa kalye at nakita niya ang isang tao na tila nakahiga sa isang sulok. Lumapit si Queen at napagtanto niyang babae pala iyon. Yumuko siya at tinanong ang babae, Hoy, ano ang nangyayari sa iyo? Tatawag ba ako ng pulis para sa iyo? Inabot ni Queen at tinulak siya, ngunit hindi tumugon ang tao. Naalarma si Queen sa hindi pagsagot. Mabilis niyang pinatalikod ang babae at natigilan siya. Parang nakita na ni Queen ang babaeng ito dati. Saan niya nakita ang pamilyar na mukha nito? Taglit na nag-isip si Queen. Then, it dawned on her and she thought, nakita ko siya sa plaza ni Mark. Tama, si Lilibet iyon. Nakatakas siya sa kumpanya ni Ramon at malubhang nasugatan. Nag-aalala siyang habulin siya ng kanyang pinsan, kaya tuloy-tuloy siya sa pagtakbo, palayo sa lugar na iyon, hanggang sa siya ay nawala ng malay. Nagulat si Queen kung bakit pinahirapan si Lilibet sa ganoong estado. Nakaramdam siya ng simpatiya at sinabing, Oy, gumising ka, gumising ka. Niyugyug ni Queen si Lilibet para magising siya. Biglang nagising si Lilibet at napahawak sa leeg ni Queen. Natakot si Queen sa biglaang paggalaw at nagtanong sa takot, anong ginagawa mo? Hindi ako masamang tao, nakasabit si Lilibet sa huling hibla ng kamalayan. Iminulat niya ang kanyang mga mata at malabong nakita si Queen, ngunit hindi niya akalain na si Queen pala ay isang taong mananakit sa kanya. Pagkatapos, nahimatay ulit si Lilibet, mahinang bamulong, huwag mo akong ipadala sa ospital. Nakahinga ng maluwag si Queen. Inaplos niya ang leeg kung saan siya hinawakan ni Lilibet at nakaramdam siya ng kirot. Hindi niya maintindihan kung paanong ang isang babae ay nagtataglay ng ganoong kalaking lakas. Siya pagkatapos ay nag-alinlangan at naisip na dapat niyang tawagan si Mark upang ipaalam sa kanya. Hindi kaya pumunta si Mark sa Floor Island para lang kay Lilibet.
Noong nasa plaza si Queen, madalas niyang makita sina Mark at Lilibet na magkasama. Hindi kaya si Lilibet ang asawa ni Mark? At si Queen ang kapalit ng babaeng ito noong nakaraang gabi. Upang sabihin ang katotohanan, ang pakikiramay ni Queen kay Lilibet ay nabawasan sa pag-iisip na ito. Ayaw niyang pakialaman siya, ngunit hindi niya magawang baliwalain ang sitwasyon at hayaan siyang mamatay. Kaya naman, kinuha ni Queen ang kanyang cellphone at tinawagan si Mark. Gayunpaman, sa unang pagkakataon, hindi niya sinagot ang tawag nito. Iyon ay dahil kasabay na naghihintay si Mark ng tawag ni Leona, kaya hindi niya ito nagawang sagutin. Bakit hindi niya sinusundo? Galit na galit si Queen. Muli siyang tumawag at kumonekta ito sa pagkakataong ito, ngunit sa sandaling kumusta siya, ang boses ni Mark ay nanggaling sa telepono at nagambala siya. Tinabi niya, President Miller, ako ay busy ngayon. Tatawagan kita mamaya. Pagkatapos nito, ibinaba niya ang telepono. Nainis talaga si Queen sa kanyang inasta at naisip, nandito ang asawa mo sa akin, ano pa ang pinagkakaabalahan mo? Umuso si Queen at sinubukan siyang dahil sa huling pagkakataon. Ngunit abala ang linya at galit na galit siyang ibinaba. Napatingin siya sa walang malay na si Lilibet at napabuntong hininga. Iniunat niya ang kanyang mga kamay upang tulungan siyang makatayo. Kaakit-akit ang figure ni Lilibet, ngunit hindi siya mabigat. Siya ay 1.7 metro ang taas at tumitimbang lamang ng 55 kilo. Kaya pa rin siyang buhati ni Queen ng may kaunting pagsisikap, pagkatapos ng lahat, siya ay madalas na nag-eehersisyo at sapat na fit. Matapos buhatin si Lilibet sa kotse, nagmaneho na si Queen sa tinutuluyan niya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Kung tutuusin, sinabi ni Lilibet na ayaw niyang pumunta sa ospital. Pagdating nila, tinulungan ni Queen si Lilibet na bumaba ng sasakyan at pumasok sa kwarto. Hingal na hingal si Queen sa pagkakabuhat sa kanya. Pagkababa ni Lilibet ay umupo na siya para magpahinga. Nang makitang malubhang na sugatan si Lilibet, kinuha ni Queen ang kanyang mobile phone para tawagan ang isang pribadong doktor sa floor 11 para hilingin sa kanya na pumunta at gamutin si Lilibet. Nag-aalala siya na baka mawala ng buhay si Lilibet kapag wala siyang gagawin. Matapos tawagan ng doktor, sa wakas ay nakadama ng kagaanan si Queen. Tinabi ng doktor na darating siya kaagad. Naghintay siya sa silid at nagpasyang tawagan muli si Mark. Gayunpaman, hindi pa rin niya sinasagot ang tawag. Sa sobrang inis ni Queen halos ihagis niya ang phone sa dingding. Bastard, go to he. Galit na galit si Queen at hindi napigilan ang sarili na magmura. Sa sandaling ito, si Lilibet ay nakoma at nanaginip. May binulong siya sa kanyang panaginip kasabay ng pag-agos ng luha mula sa kanyang nakapikit na mga mata, Hubby, I am so sad. You killed my grandpa. Nang marinig ito, labis na nagulat si Queen. Kabanata 317. Naguguluhan si Queen habang pinagmamasdan si Lilibet na nagsasalita sa kanyang panaginip. Hindi na siya nagulat na tinawag ni Lilibet si Mark bilang Hubby, pero nabigla siya sa huling pangungusap na binitawan niya. Tinabi lang ba ni Lilibet na si Mark ang pumatay sa kanyang lolo? Anong nangyayari? Naramdaman ni Queen na kakaiba ito. Sa kanyang pangunawa, si Mark ay medyo kasuklam-suklam, ngunit malamang na hindi siya pumatay ng tao. Bukod pa rito, para sa taong magiging lolo ng kanyang asawa ay naging mas hindi malamang. Hindi maintindihan ang sitwasyon, lumakad siya sa gilid ni Lilibet at tumingin sa babaeng sugatan ng husto. Muli niyang inilabas ang kanyang mobile phone at tinawagan si Mark, ngunit hindi pa rin ito sumasagot. Galit at walang magawa si Queen. Ano ang dapat niyang gawin? Pagkaraan ng ilang sandali ay dumating na rin ang pribadong doktor na tinawagan niya. Nagulat din ang doktor nang makita niya si Lilibet na puno ng mga sugat sa buong katawan at hindi niya maiwasang magtanong, President Miller, ang babaeng ito ay kaibigan ko siya. Tell me, how is she? Sagot ni Queen. Nagulat siya dahil kilalang-kilala niya ang pribadong doktor na ito at bihira lang na ganoon ang ekspresyon ng mukha nito. What was wrong? Such a tough lady. Ang lakas ng loob ng pasyente. Masyadong malakas. Tingnan mo ang lugar kung saan nakatikip ang kamay niya, halos mabali na yata ang tadyang niya doon pero nakakapit pa rin siya. Pambihira itong tanawin. She could be someone from the army to have such strong willpower, the doctor. Nagtatakang sabi. Nagulat si Queen. Why was her willpower so strong?
May pinagdaanan ba siya para maging ganito siya? Siya ay nagtaka. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Queen. Nag-aalala siya sa pagliligtas kay Lilibet dahil nasugatan siya ng husto. Hindi lang iyon, asawa rin siya ni Mark. Sa pag-iisip nito, mahinang ngumuso si Queen. Tagot ng doktor, mas mabuting magpasuri siya sa ospital. Kung hindi, may panganib na magkaroon ng hidden injury. Ang ilang mga pinsala ay hindi maaaring i-drag ng masyadong mahaba sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa lakas. Okay, dapat mo muna siyang gamutin at bigyan ng injection, sabi ni Queen sa kanya. Pakiramdam niya ay kailangan niyang tanungin ang opinyon ni Lilibet sa bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, sinabi ni Lilibet na ayaw niyang ipadala sa ospital. Pinakamabuting kumilos ng naaayon si Queen. Sige. Pagkatapos, sinimulang gamutin ng doktor si Lilibet habang nakatingin sa gilid si Queen. Bigla siyang ngumuso. Mark. Ang asawa mo ay napunta sa ganitong kawaila-hilakbot na estado. Ngunit hindi mo pa rin sinasagot ang telepono. Makalipas ang 3 oras, naayos na ng pribadong doktor ang lahat ng kaya niyang gawin. Matapos mailipat ni Queen ang bayad sa kanyang account, umalis na ang doktor. Hating gabi na, at inaantok na rin si Queen. Nakatulog siya sa pagkataranta at biglang nakarinig ng ingay. Nagri-ring ang phone niya. Nang makita ni Queen na si Mark ang tumatawag sa kanya, nakaramdam siya ng galit na bumubulusok sa kanya. Hello, alam mo bang gabi na? Bakit mo ako tinatawagan ng ganitong oras? Galit na sagot niya. Naguguluhan si Mark kung ano ang gagawin. Buong magdamag niyang hinahanap si Lilibet pero wala siyang makitang clue. Takuha ng kamera, nakita niya si Lilibet na papasok sa isang eskinita at may mga no more clues, hinahanap pa rin siya ng mga tao niya. Sa kalagitnaan ng gabi, nang si Mark ay napabuntong hininga sa pagkabigo, bigla niyang naalala na sinubukan siyang tawagan ni Queen ng tuloy-tuloy. Iniisip niya kung may nangyari sa kanya, kaya't dinihel niya ang numero nito. Ako ay humihingi ng paumanhin. Bakit mo pa ako tinatawag? Naramdaman ni Mark na maaaring nakatagpo ng issue si Queen. Pagkatapos ng lahat, magkasama silang dumating sa floor island. Kung may nangyaring masama kay Queen, siguradong hindi ito papansinin ni Mark. Let me tell you, I saw your. Huminto si Queen at ngumuso. Hindi pa ba huli ang lahat para mag-sorry siya sa oras na ito? Pero nang ipagpapatuloy na sana ni Queen ang pagsasalita, bigla niyang nakita na nagising na si Lilibet. Mula sa kanyang kawalan ng malay at nakatingin kay Queen habang umiiling. President Miller, ano ang nakita mo? Curious na tanong ni Mark. Nakaramdam siya ng kakaiba. Ano ang nakita ni Queen? Napansin ni Queen ang nagmamakaawang mga mata ni Lilibet. Pagkatapos, tumahimik siya. President Miller, bakit hindi ka sumasagot? Bulong ni Mark, kung wala ng iba, ibababa ko na ang tawag. Kailangan kong maghanap ng tao. Sino ang hinahanap mo? Alam na tanong ni Queen na nakatingin kay Lilibet na bumangon sa kama. Tumahimik ng ilang segundo sa telepono, pagkatapos ay sinabi niya, asawa ko. Pumunta ako sa floor island para hanapin ang asawa ko. Labis ang sama ng loob ni Mark dahil wala pa siyang makitang bakas ni Lilibet. Nasaan siya sa lupa? Anong problema ng asawa mo? Bakit kanya iniwan? Tanong ni Queen. Pumunta si Lilibet sa gilid niya at nagdilim ang mga mata niya. Ako. Pinatay ko ang lolo niya. Sabi niya hindi na niya ako makikita, nahihirapang sagot ni Mark at napabuntong hininga. Natigilan si Queen sa narinig. Hindi siya makapaniwala na nakagawa talaga ng pagpatay si Mark. Napatingin siya kay Lilibet na nakatayo sa tabi niya at nakita niyang may patong na ambon sa kanyang mga mata. Huwag mong sabihin sa kanya na nandito ako, bulong ni Lilibet. Naantig si Lilibet sa pagmamahal ni Mark sa kanya, ngunit hindi niya kayang bitawan ang bigat na ito sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, si Mark ang mamamatay tao na pumatay sa kanyang kamag-anak. Hindi nalampasan ni Lilibet ang hadlang na ito. Higit pa rito, walang ordinaryong tao ang madaling madaig ang emosyonal na trauma na ito. Tumango si Queen na may simpatiya sa kanyang puso. Babae rin siya, at alam niya ang ibig sabihin nito. Kung si Queen ang nasa ganong sitwasyon, naisip niya na kahit gaano pa niya kagusto ang taong ito, hindi rin matanggap ni Queen ang katotohanang pinatay niya ang isang taong mahal niya. Tiyak na puputulan niya ang lahat ng relasyon sa kanya o kahit na maghihiganti. Noong una niyang sinimulan ang kanyang negosyo, dumaan si Queen sa mahihirap na panahon.
Naiintindihan niya ang pakikibaka ni Lilibet sa sandaling ito. Kahit sino ay mararamdaman ito maliban kung sila ay cold-blooded. President Miller, okay ka lang ba? Ano ang nakita mo ngayon? Natauhan si Mark at muling nag-usisa. Ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras. Kung ayos lang si Queen, kailangan niyang magpahinga at patuloy na hanapin si Lilibet. Nag-aalala si Mark na may mangyari kay Lilibet dahil malubhang nasugatan si Lilibet nang makita siya mula sa screen ng monitor. Wala lang, simpleng sagot ni Queen. Sige, ibaba ko na ang tawag, sabi ni Mark at ibinaba ang telepono. Uminom siya ng tubig at pinagpatuloy ang paghahanap kay Lilibet. Nakahanap na si Mark ng hotel para kay Lorraine. Buong gabi niya itong sinusundan at nasa bingit ng pagod. Sa kabilang banda, ibinaba ni Queen ang kanyang telepono at sinabing, hinahanap ka ni Mark. Alam ko, pero, malamlam ang mga mata ni Lilibet. Paano kung hinahanap siya nito? Paano niya matatanggap ang katotohanan? Talagang hindi niya alam kung paano haharapin si Mark. Hindi masyadong masabi ni Queen. Sa totoo lang, medyo naiinggit siya kay Lilibet sa ilang aspeto. Kung may nangyari sa kanya isang araw, hahanapin din kaya siya ni Mark sa buong mundo. Hindi niya akalain. Natahimik si Queen. Parehong hindi nagsasalita ang babae. Pagkatapos, sinabihan ni Queen si Lilibet na magpahinga ng mabuti. Miserable si Lilibet at hindi makatulog. Masakit din ang katawan niya kaya tulala siyang napaupo sa kama. Curious naman si Queen. Lumapit siya at nagtanong, paano mo nakilala si Mark? Nakasal ako kay Mark mula sa murang edad. Nakilala ko siya noong ako ay 6 na taong gulang hanggang ngayon, sagot ni Lilibet. Nadurog ang puso niya at pakiramdam na wala siyang magawa. Masyadong makapangyarihan si Ramon at hindi siya kalaban nito. Paano niya aangkinin ang mga bagay na pag-aari niya? Siya ay kataypan kay Mark mula pagkabata. Napatulala si Queen habang nagtataka sa loob. Dampas ito sa inaasahan ni Queen. Akala niya ay matagumpay na hinabol ni Mark si Lilibet. Pero bata pa pala sila ay magkakilala na. No wonder naisip ni Mark si Queen bilang si Lilibet kagabi. Hindi naman nagulat si Queen dito. Kung tutuusin, napakayaman ni Mark. Normal lang na may mapapangasawa sa kanya mula sa murang edad. Kahit na 10 babae ang mapapangasawa sa kanya, makikita niyang normal ito. Lalong nadagdagan ng lungkot sa puso ni Lilibet at bumulong siya. Hobby. Alam ni Lilibet na sa oras na ito, basta sinabi niya kay Mark na binubuli siya ng kanyang pinsan, tiyak na matutulungan siya nito at may hatid. Para ilabas ang galit niya gaya ng ginawa niya kanina. Gayunpaman, hindi iyon maaaring hilingin ni Lilibet. Are you planning not to see him again? Tanong ni Queen. Natahimik si Lilibet. Pakiramdam niya ay imposibleng malampasan niya ang hadlang na ito, kaya pinili niyang mawala sa buhay ni Mark. Nang makita ito, alam ni Queen na hindi siya dapat magkomento sa anumang bagay. Pagkatapos, unti-unting ipinikit ni Lilibet ang pagod niyang mga mata. Masyado siyang pagod. Nanaginip siya. Nanaginip siya na mahalikan siya ni Mark at hindi siya tumanggi. Magkayakap silang dalawa na parang magkasintahan. Pagkagising ni Lilibet kinaumagahan ay bumuhos ang kanyang mga luha mula sa kanyang mga mata. Alam niyang imposibleng matupad ang kanyang pangarap. Malungkot ang mga mata ni Lilibet, ngunit mas gamaan ang pakiramdam niya pagkatapos magpahinga. Bagamat masakit pa rin ang mga bahagi ng kanyang katawan na tinamaan ni Ramon, baliwala iyon sa kanya. Pakiramdam niya ay kailangan niyang bawiin ang mga bagay na pag-aari niya, kaya kailangan niyang umalis sa lugar na ito. Nagising na rin si Queen. Nang makitang nag-iimpake na si Lilibet ng kanyang mga gamit, alam niyang aalis na si Lilibet. Ngunit ngayon, nalaman ni Queen na si Lilibet ay kataypan kay Mark mula pagkabata. Kung hahayaan niyang umalis ng ganito si Lilibet na nasaktan, hindi alam ni Queen ang gagawin kung may mangyaring masama sa kanya. Saan ka pupunta? Tanging naitanong ni Queen sa kanya. Ako. May sarili akong mga bagay na dapat hawakan. Pakisabi sa asawa ko. Sabihin mo kay Mark na wag na akong hanapin. Hindi na niya kailangang gawin iyon, sabi ni Lilibet na may malungkot na tingin sa kanyang mga mata. Kabanata 318. Paano ko sasabihin sa kanya iyon? Sabi ni Queen habang umiiling. Kung sasabihin niya iyon kay Mark, tiyak na tatanungin siya nito. Paano niya sasagutin ang mga tanong niya? Please, sabi ni Lilibet at nanlilisik ang mga mata.
Malinaw na ayaw niyang makita si Mark ngayon. Nang makita ito, walang magawa si Queen kundi ang walang magawa, okay, sasabihin ko sa kanya yan kapag nakilala ko siya. Pero saan ka pupunta ngayon? I have my own business, sagot ni Lilibet. Nagpa siyang pumunta ulit sa kumpanya ni Ramon. Sa pagkakataong ito, ihahanda ng mabuti ni Lilibet ang sarili. Kung muli siyang inatake ng kanyang pinsan, papatayin niya ito kung kinakailangan. Masasabi ni Queen na may killing intent sa mga mata ni Lilibet. She then asked, ano ang gagawin mo? Baka matulungan kita. Nag-alinlangan si Lilibet. Sa kanyang opinyon, dahil nailigtas siya ni Queen, maaari niyang ibahagi ang kanyang mga problema kay Queen. At least, naramdaman ni Lilibet na si Queen ay isang babaeng mapagkakatiwalaan niya. Kaya naman, sinabi ni Lilibet kay Queen ang mga problemang kinakaharap niya ngunit wala siyang binanggit tungkol sa kanyang lolo. Tinabi rin niya kay Queen na nasa Estados Unidos pa ang kanyang ina sa mga oras na ito. Matapos makinig sa kwento ni Lilibet, medyo nakaramdam din ng galit si Queen. Naisip niya na dapat ibalik ng pinsan ni Lilibet ang kumpanya sa kanya. Kung tutusin, huling salita iyon ng kanyang lolo, paano niya ito aagawin ng pilit? Tinanong ni Queen si Lilibet kung kailangan niya ng tulong. Umiling si Lilibet dahil hindi niya alam kung anong klaseng tulong ang kailangan niya sa kanya. At dahil nailigtas na ni Queen ang kanyang buhay, paano pa siya hihingi ng higit pa? Ito ay isang napakadelikadong bagay at si Lilibet ay halos mamatay sa mga kamay ni Ramon noong nakaraang araw. Minsan na siyang nailigtas ni Queen at hindi nakayanan ni Lilibet na ilagay muli siya sa panganib dahil sa pagtulong sa kanya, gaano man siya kalupit. Dahil kahit si Lilibet ay hindi namalayan na siya mismo ay talagang napakabait. Ayos lang, naghanda na ako para lumipad papuntang United States ngayon, sagot ni Lilibet. Kailangan niyang tiyakin muna ang kaligtasan ng kanyang ina bago subukang bawiin ang pag-aari niya. Then, she'll have to deal with Karen and... Malamlam ang mga mata ni Lilibet, at napakalambot ng puso niya na hindi na makapag-isip pa. Hobby, bakit kailangan mong maging anak ni Karen? Walang magawa si Lilibet at naduraj ang puso. Sabi ni Queen, then, I'll book you a ticket. Ito ang dapat niyang gawin. Sa isang tawag lang sa telepono, makakapag-book na siya ng first-class ticket papuntang United States. Salamat, sabi ni Lilibet na nakadama ng kaganan. Pagkatapos noon, nagsimulang tawagan ni Queen ang mga tao sa airport at nag-book ng ticket sa isang kisap mata. Sinabi ni Queen kay Lilibet, sige, ihahatid na kita sa airport. Okay, tumango si Lilibet. Wala siyang masyadong iimpake. Pagkatapos ay lumabas siya ng hotel kasama si Queen at hinatid siya ni Queen sa airport. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa airport. Napatingin si Lilibet sa labas ng bintana ng sasakyan at biglang, wala siyang ganang lumabas ng sasakyan. Ayaw mo bang sabihin sa personal si Mark? Tutal, buong gabi kanyang hinahanap. Sa mga oras na ito, dapat hinahanap ka pa rin niya, sabi ni Queen. Walang alinlangan na medyo naiingit siya kay Lilibet dahil sa pagiging ganito niya kamahal. Natahimik si Lilibet. Alam niyang hinahanap pa rin siya ni Mark. Buong umaga siguro siyang walang tulog at pagod na pagod. Gayunpaman, hindi niya magawang makita siya. Pinuksan ni Lilibet ang pinto at bumaba ng sasakyan, salamat. Tatandaan ko ang tulong mo. Pagkasabi noon ni Lilibet ay naglakad na siya patungo sa airport building. Tinaman siya ng tingin ni Queen. Sa sandaling ito, muling tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha ni Queen ang cellphone niya at tinignan ito. Si Mark iyon. Naguguluhan na sinagot ni Queen ang telepono. Ang mahinang boses ni Mark na nagmumula sa kabilang dulo, bumubulong, na aksidente ako sa sasakyan. Ano? Nasaan ka? I'm going to find you right now. Gulat na tanong ni Queen. Dahil ba sa sobrang pagod at naaksidente siya? I'm at mahinang sabi ni Mark sa isang address. Tapos, wala nang ingay. Nagpanik si Queen at napasigaw, Mark, keep conscious. You bastard! Say something, talk to me. Hoy, wala pa ring tunog ni Mark sa mobile phone, tanging tunog lang ng traffic na dumadaan. Nasa bubong ang pagkabalisa ni Queen. Paano siya naging pabaya? Gusto ni Queen na magmaneho kaagad papunta kay Mark, ngunit nalaman niya mula sa tawag na malamang na naaksidente siya sa sasakyan. Paano kung namatay siya? Naintindihan niya na naaksidente si Mark dahil gusto niyang hanapin si Lilibet.
Si Lilibet lang ang nasa puso niya at gusto niyang makita si Lilibet, kaya ano ang dapat gawin ni Queen? Sa pag-iisip nito, pinuksan ni Queen ang pinto at agad na lumabas ng kotse. Sumigaw, "Hoy, Lilibet, Lilibet." Kakapasok lang ni Lilibet sa entrance ng airport, lumingon siya at nakita niya ang nag-aalalang mukha ni Queen. Naglakad siya pabalik kay Queen at nag-aalinlangan na nagtanong, ano ang problema? Naisip ni Lilibet na gusto ni Queen na may dalhin siya o gawin para sa kanya. Kahit ano pa iyon, hindi tumanggi si Lilibet dahil niligtas siya ni Queen kagabi. Mark had a car accident, diretsong sabi Queen sa kanya. Natigilan si Lilibet at puno ng gulat ang mga mata. Anong nangyari? Paano na aksidente ang asawa ko? Nag-aalalang tanong niya. Kakatawag niya lang sa akin at napakahina ng boses niya. I think he was looking for you and not sleep for the whole night. Baka sa sobrang pagod niya at hindi niya napansin ang dumaang sasakyan at nabangga siya, sagot ni Queen at balisa rin siya. Nagtataka siya kung bakit naging pabaya si Mark. Natarante si Lilibet at dali-dali niyang binuksan ang pinto ng sasakyan, "Bilasan mo, dalhin mo ako sa asawa ko." Okay, nakahinga ng maluwag si Queen. Kung ano man ang nangyari kay Mark, at least ngayon ay nakikita na niya ang taong pinakagusto niyang makilala. Gayunpaman, biglang huminto si Lilibet. Pinipigilan siya ng pagpupumigla sa kanyang puso na makapasok sa sasakyan. Tinabi niya na hindi na niya ito makikita. In the end, she said sadly, "I am not going. Please take good care of my husband for me. I won't go. I will remember your kind for the rest of my life. If you have any problems in the future, just contact me. Please take good care of him." Bumagsak ang mga luha sa mata ni Lilibet at nangilid sa kanyang pisngi. Tumalikod na siya at tumakbo papasok ng airport. Nabigla si Queen, "Lilibet." Pumasok si Lilibet nang hindi lumilingon. Ilang sunod-sunod na tawag sa kanya ni Queen, ngunit nalunod na ang figure ni Lilibet sa karamihan. Napabuntong hininga si Queen at agad na tinapakan ang pedal ng gas. Matapos umugong ang makina, nagmaneho si Queen patungo sa lugar kung saan naaksidente si Mark. "Mark, bakit ang pabaya mo?" Nag-aalalang bumantong hininga si Queen. Para kay Mark, hindi niya talaga alam kung paano siya i-describe. Malinaw, kinasusuklaman ni Queen ang mga lalaking mas bata sa kanya sa pagsisikap na mapalapit sa kanya. Ngunit sa panahong ito, araw-araw niyang pinapangarap si Mark. Maging si Queen mismo ay hindi maintindihan. In love ba siya kay Mark? Imposible iyon. Paano siya magkakagusto sa isang mas bata sa kanya? Noon pa man ay naiinis siya dito. Ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng ganoong panaginip ay ang tagal niyang walang boyfriend. Matagal na siyang walang asawa, at ang mga babae ay may posibilidad din na magkaroon ng kanilang sariling mga pagnanasa. Si Queen mismo ay hindi ito itinanggi. Kaya, nagkaroon siya ng ganoong panaginip. At iniligtas siya ni Mark, iyon lang ang dahilan. Napaisip si Queen dito at pinabilis ang sasakyan. Puno ng gulat ang mga mata ni Lilibet habang tumatakbo palabas ng airport. Gusto niya talagang pumunta doon kasama si Queen. Gayunpaman, hindi nalampasan ni Lilibet ang hadlang sa kanyang puso. "Hubby, sorry. Tumulo ang luha ni Lilibet sa kanyang pisngi. Sa pag-iisip ng mga alaala noong bata pa sila ni Mark, mas lalo pang natarante si Lilibet. "Noong bata ako, palihim kang nag-ipon ng pera para ibili ako ng ice cream. Kung ayaw kong kainin, hindi ka rin kakain. Tinulungan mo rin ako sa gawaing bahay. Pagbalik ko galing sa school. Hostel, you would go to the station to pick me up, regardless of the wind and rain." Lilibet murmured to herself, "Hubby, you really are a good man, pero kailangan mo bang maging anak ni Karen? Bakit kayong pumatay sa lolo ko? Bakit?" Lumabas sa isip ni Lilibet ang imahe ni Mark na nakahiga sa isang pool ng dugo, hindi gumagalaw. Bumilis ang tibok ng puso ni Lilibet at napasigaw, "Hindi." Tumakbo si Lilibet sa kalsada sa airport at pumara ng taxi papunta sa lugar na binanggit ni Queen. Nagmamadali siyang sumakay sa taxi habang kumakanta, "Hubby, don't die. I'm on my way to see you. Don't die." Bulong ni Mark sa sarili. Napagalitan siya ni Queen kanina lang. Nagulat si Mark sa pagkabalisa ni Queen nang mabalitaan niyang naaksidente ito sa sasakyan. Hindi kaya interesado si Queen sa kanya. Napaisip si Mark at agad umiling. Imposible naman.
2 gabi na ang nakalipas, sinampal niya ito sa mukha nang halikan siya nito. Kung siya ay interesado sa kanya, paano niya ito masasaktan ng labis? Hindi na ito inisip ni Mark. Siyempre, hindi siya naaksidente sa sasakyan. May dahilan kung bakit niya tinawagan si Queen. Hindi kailanman binaygo ng Diyos ang masipag mag-aral. Matapos masikap na suriin ni Mark ang lahat ng footage ng camera, sa wakas ay nakakita siya ng isang clue. Ang isa sa mga tala ay nagpakita na si Queen ay may bitbit na tao sa kanyang sasakyan. Napakadilim sa footage, ngunit nakikilala pa rin ni Mark na ang taong iyon ay si Lilibet. Sa oras na iyon, naunawaan ni Mark kung bakit maraming beses siyang tinawagan ni Queen. Ito ay dahil iniligtas niya si Lilibet at gusto niyang sabihin sa kanya. Hindi na kailangang sabihin, hindi inaasahan ni Mark na mangyayari iyon dahil abala siya sa paghahanap kay Lilibet. Alam niyang kapag sinabi niya kay Queen na naaksidente siya sa sasakyan, ayon sa karakter ni Queen, ipapaalam niya ito kay Lilibet. Sa oras na iyon, pupunta kaya si Lilibet para hanapin siya. Kabanata 319. Hindi alam ni Mark ang gagawin. Dati, basta tatawagan niya si Lilibet, tiyak na tatapusin niya ang lahat ng trabaho niya at pupunta siya sa lugar kung saan siya nagkaroon ng car accident. Kapag siya ay dumating, siya ay sabi na may mga luha sa kanyang mukha. Pero iba na ngayon. Malaki ang pagbabago ng relasyon nila ni Lilibet nitong mga nakaraang araw. Pinatay ng kanyang ina ang kanyang ama, at pinatay niya ang kanyang lolo. Paano magiging confident si Mark sa relasyon nila ni Lilibet? Paano niya inaasahan na darating si Lilibet? Tinabi ni Lilibet na hindi na niya ito makikita. Makakaisip lang si Mark ng hindi matalinong planong ito sa ngayon. Kung dumating si Lilibet, maaaring maayos ang kanilang relasyon. Kung hindi siya dumating, siguradong madidismaya siya. Pero hanggat alam niyang ayos lang si Lilibet, magaan ang pakiramdam niya. Nag-aalalang naghihintay si Mark. Maya-maya, nakita niya ang kotse ni Queen na mabilis na humarurot at biglang huminto. Bumukas ang pinto ng sasakyan, at si Queen lang ang lumabas. Nadismaya si Mark sa isang iglap. Nag-aalalang tumingin si Queen sa paligid at nakita niya si Mark na nakaupo sa gilid ng kalsada. Tumakbo siya at galit na sinabi, "Mark, bumangon ka na dali. Dadalhin kita sa ospital. Nakontak ko na ang pinakamagandang ospital sa Flor Island. Ipapadala kita doon ngayon. Huwag kang mag-alala. Tila ang pinakamagandang doktor sa Flor Island. Magiging okay ka." Nang nasa sasakyan na si Queen, nakontak na niya at inayos ang lahat. Hindi niya hahayaang may mangyari kay Mark. Salamat, bumaantong hininga si Mark. Sure enough, hindi dumating si Lilibet. Pero alam niya, buti na lang at inalagaan siya ni Queen kagabi. Stop talking. Tere na sa ospital. Dahan-dahan at sabihin mo kung masakit ang nararamdaman mo. Tinulungan ni Queen si Mark na tumayo at nagtanong, hindi ka ba makagalaw? I'll carry you. Let's go to the hospital. No, thank you. I didn't have a car accident, bumaantong hininga si Mark at sinabi ang totoo. Ano? Natigilan si Queen. Naisip ni Mark na magagalit si Queen dahil maraming ginawa si Queen para sa kapakanan niya. Gayunpaman, nakahinga ng maluwag si Queen, "Are you really okay?" "Don't lie to me. I'm really fine," sagot ni Mark. Hindi nakita ni Mark ang taong gusto niyang makita. Nanlumo siya at ayaw magsalita. Nakahinga ulit ng maluwag si Queen at sinabing, "Buti naman at ayos ka na. Huwag na kang gagawa ng ganyang biro sa darating. Niloloko huwag mo ang sarili mo. Huwag mo nang uulitin sa hinaharap, okay?" Si Queen ay hindi nagalit bagkus ay naging solemn na. "Okay, I'm sorry," sabi ni Mark at bumantong hininga. "No, you don't have to apologize to me. The most important thing is that you are alright. Diba you said na naaksidente ka para tingnan kung darating si Lilibet?" Naintindihan ni Queen ang dahilan kung bakit ginawa iyon ni Mark. Tiyak na hindi niya kailangang gumawa ng ganoong biro sa kanya. Ang masasabi lang ay alam ni Mark na nasa tabi niya si Lilibet dahil omnipotent ito. Kaya naman, gusto niyang pasukin si Lilibet sa ganitong paraan. Sa katunayan, medyo nadismaya si Queen kahit na naisip niya. Kung banibiro lang siya ni Mark, matutuwa si Queen, pero hindi. Oo, ngunit hindi siya dumating, nawala ng pag-asa si Mark. She's going to the United States. Of course, she won't come.
Diretsyong sabi ni Queen. Alam niyang hindi kayang lampasan ni Lilibet ang hadlang na iyon. Kung si Queen mismo, hindi rin niya ito makatawid. Ito ay kalikasan ng tao. Well, kumusta na siya? Tanong ni Mark. Mas inaalala niya ito. Tagot ni Queen, tumawag ako ng doktor kahapon para gamutin siya. Okay naman siya pagkagising niya sa umaga. Mabuti naman, sabi ni Mark habang tumatayo. Ngunit ano ang punto ng pagpunta ni Lilibet sa Estados Unidos? Maghihiganti ba siya sa kanyang ina? Kung tutuusin, hindi pa umuwi ang kanyang ina mula sa Estados Unidos. Gutom ka na ba? I'll treat you to a meal, iniyaya ni Queen. Dahil wala si Lerin sa tabi ni Mark, pwede niyang ihatid sa kanyang restaurant para kumain. Ang steak na inihatid sa pamamagitan ng hangin ay napakasarap. Gayunpaman, walang gana si Mark. Tatayo na sana siya at tatawagan si Karen para tanungin kung anong nangyari. Ngunit si Mark ay matagal nang nakayuko doon at hindi siya nakatulog ng isang buong gabi. Namamanhid ang kanyang mga paa at bumagsak siya sa lupa. Nagulat si Queen, Mark, anong nangyari sa'yo? Wala lang, umiling si Mark. Mukhang kailangan niyang magpahinga at kumain. Handa na siyang tanggapin ang imbitasyon. Gayunpaman, isang matamis na boses ang narinig ni Mark, Hobby. Agad namang natigilan si Mark. May nakaparadang taxi sa gilid ng kalsada, binuksan ni Lilibet ang pinto at makbo pababa. She ran to Mark with tears in her eyes, Hobby, where are you injured? I'll take you to the hospital. Ay. Nanlaki ang mga mata ni Lilibet dahil hinalikan siya ni Mark nang walang paabi. Nang makita ang eksenang ito, napabuntong hininga si Queen at naglakad papunta sa kanyang sasakyan habang nanginginig ang mahahabang binti. Hindi siya magiging third wheel. Nagtagal ang halik na ito. Tumulo ang luha ni Lilibet sa kanyang pisngi. Binitawan siya ni Mark at puno ng pagtataka ang puso niya. Dumating si Lilibet. Siya ay lumapit sa kanya. Naalala pa ni Lilibet ang kanilang pagmamahal mula pagkabata. Honey, you're here? Malumanay na sabi ni Mark. Nanlalabo ang mga mata ni Lilibet sa sinabi niya, Hobby, okay ka lang, di ba? I'm fine, sagot ni Mark. Sumakit ang puso niya nang makitang mapatla ang mukha ni Lilibet. Gaano siya kalubhan na nasaktan. Honey, huwag kang pumunta. Takot na takot si Mark nang tumalikod si Lilibet para umalis. Siyempre, tumayo si Mark at hinabol siya. Hinailan niya siya pabalik. Mark, bitawan mo ako. Nagsinungaling ka sa akin. Ang mga mata ni Lilibet ay wala na ngayon ng kalungkutan. Hindi ko sinasadya, naglakad si Mark kay Lilibet at malumanay na sinabi. Nang makita siyang muli ni Mark, ayaw na niyang mag-isip kung ano-ano. Gusto lang niyang manatili sa piling nito. Sabi ni Lilibet, wala nang pangalawang beses. Sa susunod, kung may sasakyan ka. Kung may mangyari sa iyo sa susunod, hindi na ko lalapit, hinding-hindi. Nagsisinungaling ka sa akin. Pinilit niyang tanggalin ang kamay ni Mark, ngunit tiyak na hindi siya bibitawan ni Mark. Nang makita siyang hirap na hirap, yakapin lang siya ni Mark. Bitawan mo, naririnig mo ba ako? Papatayin kita, mabangis na sabi ni Lilibet. Hindi. Muli siyang hinalikan ni Mark, at lumaban si Lilibet. Tumulo ang luha sa mga mata ni Lilibet at napatigil si Mark. Nalungkot si Lilibet at gusto ni Mark na sampilan ang sarili. Gaano karaming sakit ang kailangan ni Lilibet para pumunta dito sa kanya? Paano niya nagawang tretuhin siya ng ganito? Hindi, bitawan mo. Please bitawan mo na ako. Napalunok si Lilibet habang nagsasalita, pinatay ng nanay mo ang tatay ko at pinatay mo ang lolo ko. Paano kita haharapin? Gusto mo pa ba akong halikan? O gusto mo pa akong matulog? Umiling si Mark, I'm sorry. Ang emosyon ni Lilibet ay nasa bingit ng pagbagsak. Sa loob ng isang buwan, sobra ang paghihirap niya. Kung tutusin, isa lang siyang ordinaryong guro noon, ngunit ngayon ay napunta siya sa ganitong estado. He then said, Honey, I've figured it out. Yung lalaking bumugbog sa'yo ay pinsan mo. Naisip ni Mark na kailangan niyang tulungan si Lilibet. Noong tinawagan siya ni Bettina kanina, na-analyze niya na si Lilibet ang kukuha ng mana, pero hindi pumayag ang pinsan niya. Kaya, nagkaroon ng salungatan. Imposibleng baliwalain ni Mark ang ganoong sitwasyon. Ngayon, wala nang kakayahan si Lilibet na bawiin ang mga bagay na pag-aari niya.
Bukod dito, alam ni Bettina na ang pinsan ni Lilibet ay tila pupunta sa Estados Unidos kinabukasan. Nagkaroon pa ng pagkakataon. It's my own business. We don't have anything to do with each other, nanlamig ang mga mata ni Lilibet habang sinasabi. Okay, hindi ako sasali, Mark compromised. Huwag ka na ulit magsinungaling sa akin. This is the last time. Tumalikod si Lilibet at naglakad palayo pero hinawakan pa rin ni Mark ang kamay niya. Pilit na nagpupumiglas si Lilibet, bitawan mo ang kamay ko, kakagatin kita. Kinagat ni Lilibet ang kamay ni Mark at naramdaman niya ang sakit. Gayunpaman, nakangiti si Mark. Kahit masakit, hindi gumamit ng lakas si Lilibet. Hindi niya kayang saktan siya sa huli. May nararamdaman pa rin siya para sa kanya. Ngunit pinatay ng kanyang ina ang kanyang ama at pinatay niya ang kanyang lolo. Dahil dito, inalis ni Lilibet ang pagmamahal sa kanya. Hindi kasalanan ni Lilibet. Maiintindihan siya ni Mark. Bitawan mo ako, babaliin ko ang daliri mo gamit ang ngipin ko, nagngangalit si Lilibet at nagbanta. Pero tumawa lang si Mark. Anong tinatawa-tawa mo? Tinong nagpapatawa sa'yo? Nawala ang lamig sa mga mata ni Lilibet. Nang ibukan niya ang kanyang bibig at nakita ang malinaw na mga marka ng ngipin sa daliri ni Mark, ang kanyang mga mata ay namumula. Hinawakan siya ni Mark sa kanyang mga braso, Honey, I know what you're thinking. I'll give you some time. She yelled. Wala nang silbi ang magkaroon ng maraming oras. Pinatay mo ang aking lolo. Siya ang aking pamilya. Muling bumalik ang kabangisan sa kanyang mga mata. Kung gayon, bakit hindi mo ako patayin para ipaghiganti ang pagkamatay ng iyong lolo? Mahinaong sabi ni Mark. Ikaw. Sinong gustong pumatay sa'yo? Bitawan mo ako. Gusto ko nang umalis. Nagpupumigla si Lilibet pero niyakap lang siya ni Mark at ayaw bumitaw. Nanlalabo ang mga mata ni Lilibet at nalulungkot siya habang nagmamakaawa. Hubby, please let go of me. Kabanata 320. Napangiti si Mark, tinawag na naman siyang hubby ni Lilibet. Ang sweet talaga ng boses niya. Pinitawan ni Mark si Lilibet at hinalikan ito. Umatras siya ng isang hakbang, ngunit hindi na siya masyadong nagpumigla sa pagkakataong ito. Hinalikan siya ni Mark ayon sa gusto niya. Napakasarap ng pakiramdam. Puno ng lungkot at lungkot ang mga mata ni Lilibet at sinabi niya pagkatapos nilang maghiwalay, Hubby, give me some time. I can't accept it now. Talagang naghihirap si Lilibet. Sa isang banda, ito ay ang kanyang pamilya, at sa kabilang banda, ito ay ang taong kanyang kinalakihan. Ang determinasyon ni Mark sa sandaling ito ay nasira ang unang pagpupersage ni Lilibet. Naunawaan ni Mark na kung nangyari ito sa kanya, hindi niya ito matatanggap pansamantala. Ngunit gayunpaman, nalungkot siya dahil pinatay talaga ng kanyang ina ang ama ni Lilibet. Paano niya malulutas ang problemang ito? Kung gusto ni Lilibet na maghiganti, tiyak na gagawin ni Mark ang lahat para pigilan siya. Napabuntong hininga si Mark sa kanyang puso at naramdaman niyang kailangan talagang harapin ng maayos ang bagay na ito. Kahit anong mangyari, hindi rin dapat malagay sa panganib ang kanyang ina. Gayunpaman, hindi niya alam kung paano haharapin ang problemang ito. Sumakit ang ulo ni Mark nang maisip niya iyon. Nang makitang magkayakap sina Mark at Lilibet, mahinang ngumuso si Quinn sa loob ng sasakyan. Pumikit siya at ayaw na niyang makita pa. Pero sa pag-iisip, iminulat pa rin ni Quinn ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang restaurant sa Floor Island. Tinagot ni Quinn ang telepono. Hello, President Miller, kakain ka pa ba ng hapunan ng mag-asawa para sa tanghalian? Magalang ang boses sa telepono. Kailangan niyang magtanong dahil pagdating niya sa Floor Island, inutusan ni Quinn ang restaurant na mag-order ng mga sangkap na naihatid sa pamamagitan ng hangin. Hindi pa siya nakakakain ng marami sa pagkain. Hindi. Para bukas, kinabukasan, at sa makalawa, hindi mo na kailangang gawin pa. Sabi ni Quinn at ibinaba ang telepono. Siya ay labis na nagalit. Ang kasuklam-suklam na taong iyon, paano siya mag-aasal ng ganito kapag kasama niya ito sa Floor Island? Muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata, ngunit hindi niya mapatahimik ang kanyang puso. Honey, you're injured. Dadalhin kita sa ospital, sabi ni Mark. Mas nag-aalala siya sa injury ni Lilibet. No, I'm going to the United States, pagtanggi ni Lilibet habang nakatingin sa oras. Siguradong na-miss niya ang eroplano.
Kalimutan ito, maaari lamang itong ipagpaliban. Pero, honey, magsisimula na ang school. Simple lang ang sinabi ni Mark, gusto niyang ipagpatuloy ang pagiging guro ni Lilibet para maging masipag siya. Alam ko, pero hindi na ako pwedeng maging teacher. Nagbago na ako, hindi ko na kayang turuan ang mga estudyante. Umiling si Lilibet. Paano siya naging guro sa kanyang kasalukuyang estado? Kailangan mong pumasok sa paaralan. Maraming mga bagay sa paaralan na maaari mong matutunan, sabi ni Mark. Medyo maamo ang mga mata ni Lilibet. Freshman pa lang siya at bata pa kaya kailangan niyang mag-aral. Kung hindi, paano niya mapapamahalaan ang napakaraming ari-arian? Kung wala ang pundasyon, malapit nang mawala ang yaman ng pamilya. Kung may na-encounter kang hindi mo maintindihan, kaya mo, paputol-putol na sabi ni Lilibet. Pwede ba kitang tanungin? Mark tapos para sa kanya. Nakaramdam siya ng pagkabigo sa kanyang puso. Oo naman, hindi na makabalik si Lilibet, ngunit umaasa si Mark nang sabihin niya iyon. No, you can't ask me anymore. Hindi na ako teacher, tanggi ni Lilibet. Tinadya niyang hayaan si Mark na magtanong sa ibang mga guro. Hanggat handa siyang magtanong, ituturo sa kanya ng mga guro ang lahat, at least ganoon si Lilibet bilang isang guro. Napabuntong hininga si Mark at naisip, hindi na ba pwedeng bumalik ang lahat sa dati? Lumamlam ang mga mata ni Lilibet at nagmamadaling sinabi, Hobby, wag kang ganyan. You can ask me if there are some really difficult questions, but not for others. Is that okay? Ngumiti si Mark at sinabing, may itatanong ako sa'yo ngayon. Anong gusto mong gawin? Wag kang masyadong mag-isip, umiling si Lilibet. Ipinaalala sa kanya ng mga mata ni Mark ang araw na pinasa niya siya sa bahay ni Leona. Nung mga oras na yon, feeling niya sobrang cute ng reaksyon ni Mark. Pero sa lahat ng pinagdaanan niya, nagbago ang mindset niya. Hindi sumagot si Mark at tinignan lang siya ng ganon. Napabuntong hininga si Lilibet at sinabing, hindi, talagang hindi. Talagang hindi kayang gawin ni Lilibet ang mga bagay na iyon sa taong pumatay sa kanyang lolo. Hindi niya kayang lampasan ang hadlang na iyon. Bulong ni Mark sa tenga ni Lilibet. May hiya at pamumula sa maputlang mukha ni Lilibet na parabang narinig niya ang sinabi ni Mark. She muttered, Hobby, don't talk nonsense. I've never played with myself. Nakaramdam ng awkward si Lilibet. Sinabi ni Mark na kung ayaw niyang tulungan siya sa kanyang trabaho sa kamay, sa halip ay tutulungan niya siya. Paano kaya siya nasa mood na gawin ito? Nais lamang niyang pumunta sa Estados Unidos upang makita ang kanyang ina sa lalong madaling panahon. Naniwala si Mark sa kanya. Matagal na niyang kasama si Lilibet at hindi pa nakikita ni Mark si Lilibet na nagtagal sa banyo. Natural, hindi niya pinaglalaroan ang sarili niya. Puro pa rin si Lilibet at alam niyang kontrolin ang sarili. Kaya naman napakalakas ng kanyang paghahangad. Kung tutusin, 20 years old na si Lilibet, pero dalaga pa rin siya. Bukod dito, hindi pa siya nakagawa ng anumang bagay ng palihim. Ang pagpupursage na ito ang pinagmulan ng kanyang paghahangad. Hobby, let's stop here. I'm going to the airport, pilit na iniiwas ni Lilibet si Mark. Sasamahan kita, sabi ni Mark. No, you have to go to school, giit ni Lilibet. Napabuntong hininga si Mark ngunit determinado si Lilibet. Walang kwenta para sa kanya na pilitin siya. Gayunpaman, gusto pa rin ni Mark na malaman ang mga bagay ng kanyang ina. Nagkaroon ba ng hindi pagkakaunawaan? Alam niyang hindi basta-basta papatay ng tao ang kanyang ina. Honey, papatayin mo ba ang nanay ko? Biglang tanong ni Mark sa naisip nito. Sagot niya, ayokong sagutin ang tanong na ito. Ang pangungusap na ito ay nagpaalala kay Lilibet tungkol sa sakit sa kanyang puso. Pinatay ni Karen ang kanyang ama, at ayon sa kanyang lolo, si Karen ang kumuha ng lahat sa kanyang ama. Iyon ang dahilan kung bakit napakayaman niya ngayon. Hinding-hindi siya bibitawan ni Lilibet. Sa pag-iisip nito, puno ng kalupitan ang mga mata ni Lilibet. Walang sinabi si Mark. Siguradong hindi niya hahayaang magkagulo ang kanyang ina. Hindi dapat malaman ni Lilibet na nasa Estados Unidos pa ang kanyang ina. Nang marinig ang buntong hininga ni Mark, nawala ang kalupitan sa mga mata ni Lilibet. Mahina niyang sabi, huwag ka nang magtanong, okay. Pagkatapos noon, sinabi ni Mark na ipapadala niya si Lilibet sa airport. Pumayag naman si Lilibet matapos mag-alinlangan sandali.
Pagkatapos ay hinanap ni Mark si Queen dahil wala siyang dalang sasakyan sa oras na ito. Si Queen lang na naghihintay pa rin sa gilid ng kalsada ang may sasakyan. Pumuso si Queen nang marinig ang hiling niya at pinaandar ang sasakyan. Dinala ni Mark si Lilibet at umupo sa backseat. After a few days of langang, ayaw talagang bitawan ni Mark si Lilibet. Naisip pa rin niyang hikayatin si Lilibet na bumalik sa paaralan at magturo sa mga klase. Nakaramdam ng kawalan ng magawa si Lilibet. Buti na lang at nakatutok si Queen sa pagmamaneho at hindi lumingon para tingnan siya. Maayos din ang kilos ng mga kamay ni Mark. Pero sa pag-iisip pa lang, hindi na nakaimik si Lilibet. Bigla niyang sinabi, "Hobby, anong ginagawa mo? Huwag mong gawin to." Maluwag ang sasakyan ni Queen. Kaya, nakahiga si Mark sa kondongen ni Lilibet habang nakatitig sa kanya. Medyo namula ang mukha ni Lilibet pero wala siyang magawa. Sa pag-iisip tungkol sa mga alaala kasama si Mark, naging malambing si Lilibet. She reached out and ran her fingers through Mark's hair. "Hobby, hindi ka nakatulog buong gabi. Magpahinga ka na." May gustong gawin pa si Mark, ngunit hindi niya magawang kumilos ayon sa kanyang kagustuhan habang nasa sasakyan sila ni Queen. Kung tutusin, pinilit man niya si Lilibet ay hindi niya ito tatanggihan sa kabila ng katotohanang lumalaban ito sa kanyang puso. Kilalang kilala ni Mark si Lilibet, siya ay isang malambot na tao. Kung ano man ang nangyari ngayon, hindi magbabago ang pagkatao niya. Maya-maya, nakarating na sila sa airport. Naghintay si Queen sa kotse, nakita niya sina Mark at Lilibet na sabay na naglalakad palabas. Umuso siya ng mahina at muling pumikit. Pinapasok ni Mark si Lilibet sa airport, ngunit hindi niya nakayanan na bitawan siya. Kaya, hinailan niya si Lilibet sa VIP lounge. Dahil dito, nasaraan ng loob si Lilibet, at labis siyang nawasak. "Hobby, anong ginagawa mo?" Tanong ni Lilibet habang nagpupumiglas. Ayaw lang ni Mark na umalis si Lilibet. Kung may gagawin si Lilibet sa United States, madali para sa kanya na tawagan ang kanyang ina at hilingin sa kanya na harapin ito, hindi ba? Hindi na kailangang pumunta siya sa Estados Unidos ng mag-isa. Tagot niya, "Gusto kita." Sa totoo lang, ayaw ni Mark. Gusto lang niyang makasama si Lilibet ng kaunti pa at tanungin kung ano ang gagawin niya sa United States. Tinadya ni Mark na hindi hamina ang boses nang sabihin niya ito, at narinig ito ng ilang tao sa malapit. Natarante si Lilibet at tinakpan niya ang bibig ni Mark. "Hobby, what are you doing?" Nang makita ang inosenteng mga mata ni Mark, napabuntong hininga si Lilibet, "Okay, Hobby, I'll go to the lounge with you. You can do whatever you want, but I have to leave today. Kung hindi ka pumayag, hindi ako sasama ikaw." Ngumiti si Mark. Nakompromiso si Lilibet na nangangahulugan na maaari niyang abutin ang isang bakuran pagkatapos kumuha ng 1 pulgada. Alam niyang magdadalawang isip si Lilibet na tanggihan siya. Pagkatapos noon, dinala ni Mark si Lilibet sa VIP lounge. Sa totoo lang, gusto sana ni Mark na maghanap ng hotel at makakuha ng kwarto, ngunit napakalayo ng hotel sa airport. Pagkatapos, nagbayad si Mark ng bayad at pumasok na sila sa lounge. Maaari siyang pumunta kahit saan gamit ang pera. Gumastos si Mark ng malaking halaga para mag-order ng isang hiwalay na lounge ng kusa. Napabuntong hininga si Lilibet sa kilos nito, at wala na talaga siyang paraan para harapin si Mark. Habang pinapanood si Mark na papalapit sa kanya, nanlambot ang mga mata ni Lilibet. Oh,